nariyan ho ang ating himpilan at ang ating reporter kung ano kaya mga reaksyon ng mga Dabawenyo dito sa ika-4 na ho na araw ng confirmation of charges hearing. May balita si Bombo Bianca Co ng Bombo Radio Davao. Nanindigan ang maraming Dabawenyo na inosente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gitna ng mga aligasyon may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings noong panahon sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa ika-4 na itinuturing na huling araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC, kapansin-pansin ang halong-halong emosyon sa Davao City, ramdam ang taba, ngunit mas nangibabaw ang pag-asa. Sa labas mismo ng City Hall at sa ibang bahagi ng lungsod, makikita ang mga taga-suporta na patuloy ang panalangin para sa dating Pangulo. Ayon sa ilang mga residente, hindi nila inaalis ang posibilidad na makakauwi pa sa bansa si Tatay Digong. Kaugnay nito ating pakinggan ang pahayag ng isang street sweeper na 30 years na nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan sa Davao City. Asa ako na umuwi na ngayon sa kahit sana makauwi na sa ngayon nang dahil sa kanya ang Davao ay mapayapa ang Davao nang dahil sa kanilang pamilya nilang lahat sila ang kaya Ngayong February 27, magpapasya ang pre-trial chamber kung may sapat bang ebidensya upang ituloy ang kaso sa full trial kung ito ba ibabasura dahil sa kakulangan ng matibay na basihan. Kasabay nito, niripaso rin ng korte ang legalidad at pangangailangan ng patuloy na pagkadetine ni FPRD sa ICC Detention Center sa Daig, Netherlands. Kapag napatunayang walang sapat na batayan ang kampanya o ang kanyang pagkadetine, posible siya nga mapalaya. Sa panig naman sa pamilyang Duterte Bongo Dennis, si Vice Presidente pa lamang ang hayagang nagbigay ng pahayag kaugnay ng kaso ng kanyang ama. Sa kanyang mga naging pahayag, ipinakita niya ang matatag na paninindigan at kumpiyansa sa depensa ng dating Pangulo. Bagamat may mga nagsasabing mahirap ang laban sa International Court, marami sa mga taga-suporta ang nagsasabing hindi pa sila nawawala ng pag-asa na may tsansa pang makakauwi si FPRD sa Pilipinas. Samantala, ikinatuwa naman ng kaalyado ni dating Pangulo ang naging argumento ng defense team kahapon. Ayon sa kampo ng depensa, nakikita si Atty. Nicholas Kaufman ng anim na kahinaan sa mga depensa o sa mga ebidensyang nangarap laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila ng tensyon, Bongo Dennis, malinaw ang mensahe ng maraming Dabawenyo. Ano man ang maging desisyon ng ICC, hindi magbabago ang kanilang suporta at pagmamahal kay Tatay Digong. Para sa kanila, hindi mabubura ang kaniyang ambag sa kaayusan, disiplina at pag-unlad ng Davao City maging sa buong bansa. Habang hinihintay ang final na pasya ng ICC, nananatiling buo ang kanilang pananalig na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa pa at mananatili ang kanilang paninindigan para sa dating Pangulo. Bombo Dennis, how's that? Okay, Bombo Bianca, isa lang maitanong ko, ano? Doon sa pamilya Duterte, wala ba silang nakaschedule na public events para mahinga natin ng kanilang reaction hinggil dito sa mga development ito, Bombo Bianca? Ayun na nga, Bombo Dennis, no? Sa ngayon wala pa rin nakaschedule na anumang aktibidad ang pamilyang Duterte, particular na din ang mga Dabawenyo, kaugnay nito sa ICC hearing ni FPRD. Pero ngayon, patuloy natin yung minamatsagan para manatili ang kapayapaan dito sa Davao, para na rin sa kanilang kaugnayan na din sa pakikipagpanayam natin sa Daig, Netherlands at sa mga mambabatas sa Defense Council ni FPRRD. Okay. Bombo Bianca, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Report mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Ito si Bombo Bianca Cruz and this is Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.